Shanks lihim na sisirain ang mga Holy Knights. Bali nagumpisa nga itong chapter 1167 sa taon ng 33 years ago. 5 years matapos ang nangyaring God Valley incident. Dito nga ipinakita itong si Big News Morgan na nag-i-interview ng mga sibilyan. Pinag-uusapan nga nila yung patungkol sa napakalaking shadowy figure daw na nagpakita. Mapunta naman sa Impel Down Prison, kinikwento nga ng isang preso dito kung paano sila inatake ng isang napakalaking individual. At yung context nga dito nalaman natin sa sumunod na panel dahil tinanong nga ng isang reporter ni Morgan kung nangisda daw ba ito sa Florian Triangle, which ang reply nga netong kinakausap niya hindi daw. Ayaw nga daw nilang lumapit sa region na yon dahil alam daw nila kung gaano ito kadelikado. Pero sigurado daw siya na yung malaking halimaw sa Florian Triangle hugis tao. At dito ni-reveal na yung tinutukoy pala nilang halimaw na nasa Florian Triangle actually na si King Harald. Siya pala yung sinasabing malaking hugis tao na inaatake ang mga barko ng mga pirata. Dahil nga daw sa konti lang ang knowledge ng mga tao patungkol sa mga giants, takot na takot daw ang mga ito sa presensya ni Harald. Additional information pa nga na ngayon daw nagtatrabaho na itong si Harald sa world government. Backup nga daw ito ng mga marines. Meanwhile sa mundo naman ng mga pirata sinasabing pagtapos daw ng God Valley incident yung mga involved daw dito, specifically itong mga ipinakitang karakter sa mga panel na sila Kaido, Whitebeard, Big Mom, Wang Zi at Golden Lion Shiki patuloy raw na nagre-race as pirate. Nagiging mukha na nga daw sila ng generation nila. Pero may isang pirate crew nga daw na talaga namang iba sa mga piratang nabanggit ko. Dahil itong pirate crew nga daw na to nagawa ng libutin ang buong mundo at mapuntahan ang sekretong isla ng Laugh-Tale. Ito nga daw yung Roger Pirates. Dahil nga sa mga accomplishment na to hinirang itong si Roger bilang hari ng mga pirata. Pero later on nga in-execute daw itong si Goldie Roger sa publiko. Ang rason para mapakita daw ng world government kung gaano sila kataas sa lahat. Pero ang hindi nga daw alam ng world government itong pag-e-execute kay Roger ang magti-trigger ng mas maraming tao para maglayag. Dahil daw kay Roger mas nahikayat ang mga tao para maging pirata. Ang naging motivation nga daw nila yung treasure na iniwan ni Roger, ang One Piece treasure. Kaya naman itong naging execution daw ni Roger ang nagpaumpisa ng Great Age of Piracy. Dahil daw dito mas dumami na rin ang nirecruit ng Marines including itong ilan sa mga giants. Later on nga this year, 24 years ago matapos mamatay ni Roger, officially nang naging under ng world government itong si King Harald. Ang ranggo nga neto sa world government God's Blade. Ipinakita ngang nabigyan siya ng tato na sumisimbolo sa pagiging God's Blade niya. Bali inexplain nga ng mga Gorosei na itong kontrata ni Harald na Shallow Sea Contract parte ng pagiging God's Blade niya. Kung tataas nga daw ang ranggo niya may dalawang kontrata pa siyang dapat pagdaanan. Ito nga daw yung Deep Sea at Deep Sea Contract. Currently nga 13 individuals pa lang ang nakakatanggap ng mga kontrata na to. Sila nga daw ang kinukonsider na privilege ng isang god. Nung marinig nga ito ni Harald napatanong siya bigla kung ano daw bang ibig sabihin ng isang god. Bali hindi nga ito ni-reveal ng mga Gorosei at sinabi lang nila na malalaman daw ito ni Harald once na maging Holy Knight na siya. At dito isiningit nga ni Harald na tanungin kung finally daw ba magiging miyembro na ng world government ang Elbaf. Ang reply nga lang ni Gorosei Saturn once na maging Holy Knight na daw itong si Harald paniguradong mapapasama na sa world government ang Elbaf. Nung marinig nga ito ni Harald natuwa siya at nagpasalamat sa opportunity na magkakaroon na siya ng tsansa na maging isang Holy Knight.
Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong medyo nagkakaedad na si Saint Garling. Nireveal nga na yung posisyon niya nung time na to 24 years ago isa ng captain. Ipinakita nga rin sa panel na to sila Saint Summers at Shamrock. Nabanggit nga ni Summers na although hari daw ng Elbaf itong si Harald, technically daw na mas mataas ang posisyon nila kesa dito. Kaya naman kailangan nga daw sundin ni Harald ang mga iuutos nila. Which nag-agree naman si Harald. Nabanggit nga ni Garling na bibigyan daw nila ng transponder snail si Harald. At once na tumawag daw sila dito kailangan na itong sundin yung mga iuutos nila. Sa sumunod na panel naman bigla naman tayong tumalon sa 20 years ago. Dito nga pinakitang binisita ni Harald si King Neptune sa Fishman Island. Nagiinuman nga sila at nagtatawanan. Nabanggit nga ni King Neptune sa moment na to na naniniwala daw siya na hindi daw talaga masama yung anak ni Harald na si Loki. Since nung kabataan daw ni Harald ganito rin daw yung pag-uugali neto. At dito biglang ang siningit ni Neptune yung patungkol sa sinasabi sa kanya ng isang manghuhula na in 4 years daw magkakaroon na siya ng anak na babae. Bakit hindi na lang daw nila ikasal yung mga anak nila ika ni King Neptune? Nung marinig nga ito ni Harald medyo nagulat siya at sinabing wag daw iset up ni Neptune nang napakaaga itong lalabas pa lang niyang anak. Pero eventually nga somewhat na nag-agree din naman si Harald. Lalo na nung nabanggit ni Neptune na may kakaibang power daw itong babae niyang anak. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene sa Elbaf. 20 years ago pa nga rin yung timeline. During this time nga meron na palang old library. Kaya naman nagkaroon nga ng idea itong si Harald sa tulong nila Saul at Ripley na bakit hindi daw sila magtayo ng eskwelahan para sa mga batang giants. Nung marinig nga ito nila Saul pumayag sila. 15 years ago naman sa Merijoa ipinakita ngang nagkakagulo. Sumisigaw nga yung mga guards dito na may isang slave daw na nakatakas. It turns out na yung tinutukoy na slave ito palang si Fisher Tiger. Habang tumatakbo nga merong nakasalubong na Holy Knight itong si Fisher Tiger. Pero imbis nga na atakihin siya neto sinira pa neto yung mga posas niya. Nabanggit nga rin itong misteryosong Holy Knight na bubuksan niya daw yung gate para kay Fisher Tiger. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng isang pag-atake sa loob ng Merijoa. Ipinakita nga itong mga nakakulong na Boa Sisters na nagiiyakan dahil finally may tutulong na daw sa kanilang makawala sa Merijoa. Ipinakita nga rin itong batang si Koala na ready nang tumakas sa Merijoa. At yes, yung taong tumulong pala sa kanilang makawala mismong si Fisher Tiger na later on malalaman nating magtatatag ng Sun Pirates. Sa sumunod na panel naman pinag-uusapan nga ng mga Holy Knights itong event na to. Nagtataka nga itong si Harald kung bakit nakabukas ang gate para sa mga slaves na nakatakas. As per Summers nga paniguradong may culprit daw sa loob ng Merijoa. At dito biglang ang kinausap ni Garling si Harald dahil may gusto itong ipakilala sa kanya. Ito nga si Shanks. Ito daw yung twin brother ni Shamrock. God's Blade din daw yung ranggo neto. Nung makita nga ni Harald si Shanks parang namumukaan niya daw ito. Pero bago pa nga matapos sa pagsasalita si Harald binara na kaagad siya ni Shanks at sinabing commoner lang daw ito. Galit ngang inaddress ni Shanks itong si Shamrock na para bang pang-i-intimidate na hindi na siya kausapin pa neto. At dito ipinakita nga itong full panel ng side to side nila Shanks at Shamrock. May benda nga sa kaliwang mata itong si Shanks. Nireveal nga niya kay Shamrock kung gaano niya kinaiinisan ang mga tao sa ibaba ng Merijoa. Nabanggit rin neto na siya daw mismo ang papatay kung mahuli nila yung culprit na tumulong sa pagpapakawala ng mga slaves. Di ba ikaw yun? De joke lang. Bali sa aura nga ni Shanks merong napansin itong si Harald.
Sa sumunod na panel naman ni-reveal na merong malubhang karamdaman itong si Ida. At dahil dito nagkakagulo nga itong inner circle niya. Sinuggest nga ng isang giant na baka pwede silang mag-request ng doktor kay Harold since nandun naman daw ito sa world government at paniguradong tutulong daw itong mga Gorosei. Pero tinanggihan nga ito ni Ida at sinabing wag daw nilang abalahin pa si Harold hanggang sa dumating nga bigla itong si Loki na may daladalang malaking baka. Inutusan nga niya itong batang si Mato na lutuin daw itong dala niyang baka. Ni-request pa nga ni Loki na i-reopen daw itong bar ni Ida. Hanggang sa nabanggit nga ng giant na kasama ni Ida na buti na lang daw kahit troublemaker itong si Loki napapasunod pa rin ito ni Ida. Same as Harudi na currently naghahanap ng doktor para sa kanya. Although ganito nga daw yung sitwasyon ni Ida alam daw niya na mahal siya netong mga anak niya. Nung marinig nga ito ni Ida para siyang kinilig. At dito bigla na ngang binisita ni Loki yung Alcohol Village. Ito nga yung village kung saan mismo nagmula yung totoo niyang nanay na si Istrid. Ni-reveal nga ng isang matanda dito na siya daw ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Ida. Nilason nga daw niya ito. Nung marinig nga ito ni Loki imbis na matuwa gaya ng inaasahan ng mga kamag-anak niya nagalit pa nga ito. Sinunog nga niya itong buong Alcohol Village at sinabing wag daw papakailaman si Ida dahil si Ida nga lang daw ang kinikilala niyang nanay. At dito galit na galit ngang pinatay ni Loki itong matandang ng lason kay Ida. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1167. Bali sa susunod na video nga pag-uusapan naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. I-analyze nga natin yung mga nangyari dito lalo na sa part ng motibo ni Shanks sa pagsali niya sa Holy Knights. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!